Alam mo ba? Tuwing Pasko, bukod sa regalo, hindi rin nawawala ang mga liham na kalakip nito na tinatawag nating Christmas cards. Dito nakasulat ang mga munting mensahe, pasasalamat at pagbati. Pero, alam nyo ba na noong panahon ng World War II, ang mga Christmas cards ay ginamit para sa mga propaganda? Mga Hapon ang unang gumamit ng konseptong ito. Napansin kasi nila na malalim ang paniniwala ng mga Pilipino sa diwa ng Pasko. Ito ang naisipan nilang ipamigay para mapalapit at mahikayat ang mga Pinoy na suportahan sila sa kanilang laban sa mga Amerikano. Mensahe ng Pasko, biblical quotes at maging anti-American slogan ang nilalaman ng bawat Christmas card. Tila hinaluan nila ng relihiyosong konteksto ang pagmamahal ng mga Pinoy sa Kapaskuhan para makumbinsi na ang mga Hapon ang dapat nilang maging kakampi at ang siyang tunay na magbibigay sa kanila ng mabuting pamamahala. Ang Pasko, ginawang makabayan. Samantala, noong 1950s, nagkaroon naman ng sariling bersyon ng Christmas card ang mga Pilipino sa pangunguna ng Father of Contemporary Printmaking in the Philippines na si Manuel Rodriguez Sr. Sinimulan niyang gumawa ng mga Christmas card na may piling paksa tungkol sa mga aktibidad na ginagawa ng mga Pilipino tuwing Kapaskuhan. Karamihan ay may larawan ng simbang gabi, mga Pilipinong nagpupunta sa simbahan at mga bata na nangangaroling. Ginamit niya ang talento niya para lalong mapatibay ang kultura ng Paskong Pinoy. Sa paglipas ng panahon, mas naging popular na ang digital Christmas cards at ang paggamit ng social media para bumati sa iba. Pero alinmang plataporma, laging tatandaan na ang mensahe ng Kapaskuhan ay ang patuloy na pagpapalaganap ng pagmamahalan, pagkakaisa at pananampalataya. Ngayon, alam mo na!